How to Treat Face and Neck Injuries on the Battlefield, A Soldier's Guide. Paano gamutin ang mga pinsala sa mukha at leeg sa battlefield, isang patnubay ng sundalo. Treating Face and Neck Injuries. Paggamot ng mga pinsala sa mukha at leeg. Tinatalakay namin ang isang mahalagang aspeto ng pangunang lunas sa larangan ng digmaan, paggamot sa mga pinsala sa mukha at leeg. Ito ang ilan sa mga pinakamahina na bahagi ng katawan, at ang mga pinsala dito ay maaaring maging partikular na mapanganib dahil sa kanilang kalapitan sa mahahalagang istruktura tulad ng daanan ng hangin at mga pangunahing daluyan ng dugo. Face injuries, mga pinsala sa mukha, higit pa sa sugat lamang. Ang mga pinsalang ito ay maaaring mula sa simpleng mga gasgas, at mga pasa, contusions, hanggang sa malalalim na hiwa, lasa, at maging ang tisyo na napupunit, mga avulsion. Dahil ang mukha at anit ay may masaganang supply ng dugo, ang mga sugat na ito ay maaaring damyugo ng husto. Neck injuries, mga pinsala sa leeg, isang pinoong balanse. Ang mga pinsala sa leeg ay partikular na mapanganib dahil sa pagkakaroon ng mga pangunahing daluyan ng dugo at spinal cord. Isipin ang leeg bilang isang kritikal na linya ng supply, na nagdadala ng mga signal ng dugo at nerve sa pagitan ng utak at ng iba pang bahagi ng katawan. Anumang pinsala dito ay maaaring magkaroon ng malubhang kahihinatnan. Steps for treating face and neck injuries. Mga hakbang para sa paggamot sa mga pinsala sa mukha at leeg. I-clear ang airway. Ang iyong pangunahing prioridad ay upang matiyak na ang nasawi ay makahinga. Alisin ang anumang dugo, labi, o sirang ngipin sa kanilang bibig. Tulad ng pag-clear ng landas para sa mga reinforcement, tinitiyak mo ang isang malinaw na landas para sa oxygen na nagal iligtas buhay. Kontrolin ang pagdurugo, lagyan ng direktang presyon ang sugat gamit ang isang dressing o iyong kamay. Kung malubha ang pagdurugo, isaalang-alang ang paggamit ng mga pressure point. Tandaan, ang pagkontrol sa pagdurugo ay tulad ng pagsasaksak ng pagtagas sa isang damito ay mahalaga upang maiwasan ang karagdagang pinsala. Iposisyon ng casualty, kung ang nasawi ay may malay at dumudugo mula sa bibig, paupuin sila at sandalan pasulong upang bigyang daan ang pagpapatuyo. Kung sila ay walang malay, maingat na igulong sila sa kanilang tagiliran. Maging mas maingat kung pinaghihinalaan mo ang isang pinsala sa leeg o gulugad i-immobilize ang kanilang ulo at leeg bago ilipat ang mga ito. Maglagay ng mga dressing at bandage, gumamit ng sterile dressing upang takpan ang anumang sugat. Kung mayroong anumang mga hiwalay na bahagi ng katawan, tulad ng mga ngipin o mga piraso ng balat, kolektahin ang mga ito at ipadala ang mga ito kasama ang nasawi sa pasilidad na medikal. Suriin kung may shock, laging mag-ingat sa mga palatandaan ng pagkabigla at gamutin ito kaagad. Eye injuries, mga pinsala sa mata, pagprotekta sa iyong paningin. Ang mga mata ay maislan at madaling masugatan. Kahit na ang isang maliit na pinsala ay maaaring humantong sa permanenteng pinsala o pagkawala ng paningin. Lace-rated eyelids, ang mga ito ay madalas na dumudugo ngunit kadalasan ay mabilis na humihinto. Takpan ang nasugatan na mata ng maluwag na dressing, ngunit huwag lagyan ng pressure. Lace-rated eyeball, ito ay isang malubhang pinsala na nangangailangan ng agarang medikal na atensyon. Takpan ang mata ng maluwag na dressing at iwasang mag-pressure. Extruded eyeball, ito ay isang traumatikong pinsala kung saan ang eyeball ay natanggal mula sa socket nito. Dahan-daang takpan ito ng basa-basa na dressing at takpan din ang hindi nasaktang mata. Panatilihing kalmado ang nasawi at humingi kaagad ng tulong medikal sa kanila. Tandaan, kapag nakikitungo sa mga pinsala sa mukha at leeg, ang iyong unang prioridad ay palaging ang daanan ng hangin. Pagkatapos, kontrolin ang pagdurugo, lagyan ng mga dressing, at subaybayan ang pagkabigla. Ear injuries, mga pinsala sa tenga, higit pa sa nakikita. Isipin ng isang sundalong Pilipino noong panahon ng pagkubkob sa Zamboanga, na tinamaan ng mga shrapnel na palm unit sa kanilang tainga. Bagamat ang isang hiwa o pagkapunit sa tainga ay maaaring hindi agad na magmukhang nagbabanta sa buhay, maaari itong maging tanda ng isang mas malubhang pinsala sa ulo. Kung makakita ka ng pagdurugo o pag-agos ng likido mula sa kanal ng tainga, maghinala ng isang bali ng bungo. Huwag subukang pigilan ng pag-agos o isaksak ang tainga. Sa halip, bahagyang takpan ng dressing ang tainga at humingi kaagad ng tulong medikal.
Para sa mga maliliit na hiwa, gumamit ng cravat bandage upang masecure ang isang dressing at protektahan ang tainga. Ito ay tulad ng pagbabalot ng isang regalo, ngunit sa halip na magandang papel, gumagamit ka ng nakakaligtas na mga bendahe. Nose injuries, mga pinsala sa ilong, paghintos sa pag-agos. Ang mga pinsala sa ilong ay karaniwan sa labanan at kadalasang nagreresulta sa pagdurugo. Isipin ang mga dagwang ilong na nakukuha ng mga boksingero sa ring. Upang ihinto ang pagdurugo, maaari kang maglagay ng ice pack, kurutin ang mga butas ng ilong, o ilagay ang rolled gauze sa pagitan ng itaas ng ngipin at labi. Jaw injuries, mga pinsala sa panga, pagprotekta sa daang panghimpapawid. Ang mga pinsala sa panga ay maaaring maging malubha, lalo na kung nakakaapekto ito sa daanan ng hangin. Isipin ang panga bilang ang gatekeeper sa mga baga. Kung ito ay nasugatan, ang paghinga ay maaaring maging mahirap. Bago magbenda ng pinsala sa panga, linisin ang bibig ng biktima ng anumang mga labi. Kung wala silang malay, tingnan kung may mga sagabal sa daanan ng hangin. Pagkatapos, maglagay ng bendahe na nagbibigay daan para sa daanan ng hangin at paagusan. Maaari mong gamitin ang mga bendahe na nakakabit sa field dressing o isang cravat bandage. Ang pagtali sa benda ay parang pag-secure ng chin strap sa isang helmet. Hinahawakan nito ang dressing sa lugar at sinusuportahan ang nasugatan na panga. Tandaan, sa mga pinsala sa mukha at leeg, ang iyong mga prioridad ay ang tiyakin ang isang malinaw na daanan ng hangin. Ito ay mahalaga para sa paghinga at kaligtasan ng buhay. Kontrolin ang pagdurugo, pinipigilan nito ang karagdagang pagkawala ng dugo at potensyal na pagkabigla. I-immobilize ang ulo at leeg. Kung pinaghihinalaan mo ang isang pinsala sa gulugod, ito ay mahalaga upang maiwasan ang karagdagang pinsala. Ang iyong mabilis na pagkilos at kaalaman sa mga diskarteng ito ay maaaring makabuluhang mapabuti ang pagkakataon ng isang nasawi na gumaling. Ngayon, nakatuon kami sa mga kritikal na kasanayan na kailangan upang gamutin ang mga pinsala sa mukha at leeg, na kinikilala ang mga natatanging hamon at potensyal na komplikasyon na maaaring lumitaw sa mga lugar na ito. Tandaan, ang iyong kakayahang masuri ang sitwasyon, unahin ang daanan ng hangin, kontrolin ang pagdurugo, at magbigay ng naangkop na pangangalaga ay maaaring gumawa ng lahat ng pagkakaiba sa pagliligtas ng isang buhay. Bilang mga sundalo, hindi lamang tayo mga mandirigma kundi mga tagapagtanggol din. Sa pamamagitan ng pagmaster ng mga diskarteng ito, nagiging kalasag ka para sa iyong mga kasama, tinitiyak ang kanilang kaligtasan at kagalingan kahit nasa harap ng kahirapan. Patuloy na magsanay, at maasa ang iyong mga kasanayan. Dahil sa larangan ng digmaan, bawat segundo ay mahalaga, at bawat buhay ay mahalaga.